Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. At eto na nga, napakatindi ho ng banat ni Pangulong Duterte. At sa tindi ng banat ni Pangulong Duterte, may mga umiyak. Naku po. Bakit ho kanyo? Napiko no itong ilang mga kongresista natin na talaga nga namang sabi nga nila, 'di ba, sa politika pikon talo, 'di ba? Eto nga ho, umiyak ho ilang mga kongresista. Pero bago po 'yan, bakit po ba sila umiyak? Ano ho ba ang sinabi ni Pangulong Duterte? Matindi po kasi yung sinabi ni Pangulong Duterte. Matindi po yung kanyang bitaw, 'di ba? Ilang kongresista galit na galit. Bakit kaya? Kasi nga ho, may katotohanan. May katotohanan po yung bitaw ni Pangulong Duterte. Gusto niyo malaman kung ano ito? Ito, yan. Ito po yung sulat niya through the lawyer. Ayan po yan. Ayan po yung first page, second page, third page. Ayan po yung kanyang sulat. So, basta anuhin po natin ito. Atin pong sinamarize, ito pong sinabi ni Pangulong Duterte. Una sa lahat, kinwestiyon niya yung komite, 'di ba? Yung motibo ng komite, viewing the hearing as a political play aimed at indicting him for extrajudicial killing. Sa madaling salita po, sinasabi doon na yung komite na yon hindi naman to know the truth, to find the truth. Hindi. Yung hearing na yon ay para ho talaga siya po ay mahusgahan o ma-indict o magkaroon ng pananagutan dito sa extrajudicial o mapahamak, ika nga. Ibig sabihin, talagang i-condemn siya. Yun ang datingan talaga diyan sa committee na yan. I-condemn lamang po siya sa EJK na sinasabi nila. Wala naman pong hindi naman po tama yon. Kasi mga kababayan, akala ko ba that is in aid of legislation or hearing to know some facts, pero hindi ho nangyayari. Wala pa nga ho si Pangulong Duterte, hinahatulan na siya ng guilty. Yun ang problema. Di ba po? Wala pa nga ho siya, parang galit na itong mga to na tipong lahat na sinasabi ng against sa kanya ay katotohanan na. Hindi mo na siya pinakikinggan. Paano pa siya? Bakit ka pa magsasalita kung hindi ka rin naman pakikinggan? Kung hindi rin naman ikaw paniniwalaan, ano pang point? Mas mabuti nang tumahimik. Kaya di ba yung mga asawa ninyo? Hindi pa. Pansinin nyo lang. Pag ikaw nager, alam mo yung gumaganon yung halos tumitirik na yung mata mo. Di ba pag nager ka, yung asawa mo tahimik na lang. Alam mo kung bakit? Aside pong pinagpaplanuhan ka niyan. Alam mo kasi, kesa sa magpaliwanag pa siya, lahat ng sasabihin niya mali. Diba? So bakit pa siya magsasalita? Di gulo lang yan. Yun ang ibig sabihin dito. Isa pa nga sinabi niya dito ni Pangulong Duterte, i-mention niya si Abante at saka ito si Fernandez. Diba? Sabi nga niya, who publicly stated na siya po ay may kasalanan na. So, hindi lamang po ito. Ito po ay talagang vengeance. Ibig sabihin talagang literally binabanggit na po siya nito ni Fernandez at saka ni Abante na may kasalanan ka. 'Di ba? Bakit pa kayo nang-imbestiga? Pambihirang investigador yan, Hindi totoo, isipin mo, 'di ba? What if kunwari sa police station iimbestigahan ka? Yung police na mag-iimbestiga sa iyo na kagad, ang gusto na guilty ka, 'di ba? Yung ganon, mahirap naman po yun. Anong gusto nung pulis na yun pag sinabing, hindi, guilty ka talaga? Alam mo kung anong gusto nun? Areglo. Di ba? Kunwari, may nag-away, nagsuntukan kayo sa witness into giving false testimony under oath, which he sees an attempt to induce perjury. So, ibig sabihin po, meron na akong pumiyok. Di ba? Meron na akong nagsalita na si Grijaldo na talagang pinilit ho siya. Sa katunayan, dahil nga sa ganung pangyayari, si Abante at si Fernandez bumitiw sa kanilang pagiging co-chair. Although, sa akin kasi, ang pananaw ko dun sa pagbitiw nila, pautot lang yun .
Yung para lang mawala sa kanila yung usapan, para lang hindi na ipagpatuloy yung usapan. Kasi habang sila po ay nag-a-appear sa media, habang sila po ay nag-a-appear bilang chairperson o co-chairperson, mauungkat at mauungkat. Kita nyo ngayon, ano nangyari dahil sa quote-unquote nag-resign sila na bilang co-chair, hindi na ho pinag-uusapan ng media. Di ba? Alam mo naman na media. Media noche rin yan. Di ba? Ano ibig sabihin? Sila, malam bigyan mo lang sila ng pain na para hindi na pag-usapan yung mga bagay-bagay. Kakagatin ho nila yan. Di ba? So ngayon, binigyan sila ng pain na, hindi na pala co-chair, di tapos na issue. Hindi ho doon nagtatapos yung issue Dapat to ang issue na yan, demanda, dapat tong kinahahantungan yan. Dapat to kasi sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba? Meron po yung kaugulang kaso, yung subornation. Ika nga, ibig sabihin po nun, kailangan talaga mademanda. Bakit din na pinapalo up ng media? Di sana usapin niya yung mga concern na gustong magdemanda. Ako nga, dapat niya, idemanda ho mismo ni nung pulis na ewan ko lang kung ano nangyayari sa kanya, kung napagsabihan ba siya o hindi natin alam kung iniipit siya ngayon, di ba? Pero dapat idemanda yan Kasi nga po, hindi ho tama yan. To give a false testimony, allegedly false testimony, madliho yan. Di ba? Yung, di umano ay sabihan sila, yung pulis na magbigay ng kanyang testimony na hindi naman totoo. Dapat to, ay talagang idinidemanda. Dapat to yan ay binibigyan ho ng hustisya. Mali po yan. Or else, magiging kasanayan na ho yan. Yun nga ho yung sinasabi ni Pangulong Duterte, na hindi na mukhang hindi na kailangan talagang mag-appear doon dahil sa mga ganyang issue. The intention is not to really make laws, but the intention is lang po, talagang idiin lang siya. Yun talaga ang rason kung bakit nonsense. Bakit ako pupunta sa isang lugar na kukondenahin lang ako ni hindi ako pakikinggan, ni wala nang purpose yung lintik na hearing na yan. Wala nang purpose yan Wala na ho yan. Yan isang basura na lang yung hearing na yan. So bakit ka pa pupunta dyan? Di ba? Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, nag-recommend pa siya. Sabi niya, Duterte suggest using transcript. Basahin nyo na lang. Ulit-ulit pa Using transcript from his Senate testimony instead of attending the House hearing, which he views as redundant. Yun. Ibig sabihin, wag nang paulit-ulit. Ano ba to? Tatanga-tanga? Magbasa na lang kayo. May pareho lang naman din yun. Hindi kasi alam mo, siguro kung pikon. Jumiyak ko talaga ito isang congressman. Sino ho ito? Pakinggan natin. Uminit ang ulo ng ilang kongresista, hindi kasi sumipot si dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee. Naging emosyonal naman ang dating Customs Intelligence Officer na nagdawit sa droga kina Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. He has promised us, wag ka this iyak! committee, to his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Hindi na naitago ni House Committee on Public Accounts Grabe yan, lagi na lang high blood dyan. Pag nagtatanong yan, lagi na lang pasigaw. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Hindi, lagi ko kasi siyang galit. Hindi ko alam, parang galit na galit sa mundo ito Lagi, lahat pag may witness siya, lagi siyang galit. Sir, may asawa po ba kayo? Hindi, ako nagtatanong lamang po ako Mr. Paduano. May asawa po ba kayo? Kasi kung may asawa kayo, kung lagi kayong galit, may problema tayo dyan. Ibig sabihin, yung asawa nyo, puro konsumisyon lang binibigay sa inyo, di ba? Totoo naman Gago!
Kung wala ka namang asawa, baka kaya ka galit lagi. O, di ba? Ilabas nyo na lang sa KTV ang galit nyo. Gago! Lagi siyang galit eh. Parang lagi siyang, parang meron siyang laging nararamdamang sakit sa katawan. Hindi kasi ganyan talaga eh. Wala tayong magagawa kung ano ha. Hindi ako nang ano. Kasi totoo naman pag masakit ang ulo mo, di ba? Pag masakit yung puson mo. Puson? Hindi kasi ganyan naman mga babae pag masakit ang puson. Pag ang tawag doon, merong monthly. Laging galit. Sir, hindi naman po siguro kayo minamonthly, pero bakit lagi kayo galit? Mga ganun, bumubula yung bibig ninyo, sir, lagi. Hanap kayo, sir, ng asawang magbibigay sa inyo ng pagpaparelax. Parang hindi maganda na idudulot sa inyo ng mga pangyayari sa buhay nyo. Laging galit to si sir eh. Chairman Caraps Paduano ang pagkadismaya. Hindi kasi ulit sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-10 pagdinig ng House Quad Committee sa War on Drugs. Nangako noon si Duterte na harap siya sa Quadcom pagkatapos ng undas, pero nauna pa siyang humarap sa Senado. Diskumpiyado raw kasi si Digong sa integridad ng investigasyon ng Kamara. Hirit tuloy ni Paduano. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya? Sabi niya, kung hindi tayo naglolokohan dito. So, ibig sabihin, naglolokohan kayo. Ang gulo ng statement mo. Natatakot siya. Sa Senate niya, umarap siya na doon pa si Ontiveros. Sino ka? Para matakot. Natatakot siya. Inamin na nga, under oath. Hindi, di ba, mga kababayan? Pag inamin mo under oath, hindi ka takot. Mantakin mo, aminin mo under oath na may DDS ka. Paano ka naging natakot nun? Tama, mali. Wala ka pala, sir eh. Tuloy. Na pumunta dito? Matatanda ang inamin mismo ni Duterte sa Senate Blue Ribbon Committee na totoo ang Davao Death Squad at utos niyang hikayatin manlaban ang mga drug suspect para mapatay. Pero sabi rin noon ni Senator Bato de la Rosa, puro biro lang ang sinabi ng Pangulo. Bagay na kinastigo rin ng Quadcom. Biro lamang daw. But I ask you, my friend... Sir, pakitanggal na po yung krus sa leeg nyo. Marami pong naaasiwa, lalo na po yung talagang sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Pakitanggal na, sir. Hindi, sa bagay. Hindi, nung panahon naman talaga ni Kristo eh. Yung mga, di ba, alam naman po natin, yung mga Pariseo, yung may mga hawak na burloloy religious figure sa katawan, tsaka mga Saduseo. Yan po yung mga talagang inaano ng ating Panginoon. Bakit? They form their outside appearance. My colleagues, I asked you, who makes jokes under oath? Who laughs while mothers bury their sons? Layo naman, di naman tinatawanan ni Duterte yun. Huwag mo naman i-connect. Sir, pag ganyan yung mga diskarte ninyo, naku, baka bulaan yung pagtuturo ninyo. Hindi kasi alam nyo, sir, ang ginawa ninyo, yung pagtawa at pag-joke, ikinonect ninyo doon sa mga batang namamatay o na ganito. Wala namang ganun eh. Si Pangulong Duterte, kung tumawa man siya, it's not because of that. At sa matter of fact, kaya nga niya pinapatay yung mga kriminal dahil nga po ayaw niya mga kababayan natin ang nagsasakripisyo at namamatay. Ayaw niya yung mga pulis ang namamatay. Yun ang dahilan. Tapos gayon, i-miscontext ninyo yung sinabi. Ilan pa kaya sa scripture ang miniscontext ninyo? Bishop pa man din kayo. Tapos, dapat to kasi alam nyo, ito simpleng theology, ika nga. Tayo pag nagpaliwanag. Who finds humor in this horror?
This is no laughing matter. Sa gitna ng pagdinig, naiyak naman si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Sila ni Dismiss Colonel Eduardo Asierto ang nagdawit sa ilang miyembro ng pamilya Duterte. Ng galing. Palakpakan natin. Hindi kasi marami na umiiyak dyan eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, parang TV series eh. Merong action, may sumisigaw. Di ba? Meron ng lalambing. May nanlalambing pa dyan minsan. Yung mga bolero. O may mga love story dyan. O, bakit yun ang kulay ng buhok mo? O may boyfriend ka pa. May mga ganyan dyan eh. O minsan sumisigaw. Galit na galit yung padwano na to. Minsan naman, may umiiyak. Nakailang iyak na dyan. Parang Korea drama ho ito eh. Diba? Gago! Michael Yang at Alan Lim sa iligal na droga. Aniya, swerte raw nabuhay pa sila. Ipinatumba na raw kasi ng tinawag niyang Davao Mafia ang ibang kasamahan nila. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. Bukod kay Guban, ibinunyag din ni Asierto na nilagyan siya ni na Senator Bongo at Duterte ng hanggang 10 milyong piso na patong sa ulo dahil sa mga revelasyon nila. 10 milyon daw? Nako. Bakit? Hindi 10 million daw ang patong sa kanya. Pero nakakapagsalita pa siya ngayon. Presidente Duterte po, saka si Bongo. Dahil po dun sa ginawa kong report na na-discover ko yung kanilang koneksyon kay Michael Yang saka kay Alan Lim, kay Lin Wencio. Sa isang pahayag, itinanggi ni Go ang mga akusasyon ni Asierto. Hindi raw niya kilalang naturang polis at walang katotohanan ang paratang sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez.